Ako si Maya, isang simpleng estudyante sa isang pampublikong paaralan sa Maynila. Sa loob ng 4 na taon, si Carlo ang palaging katabi ko sa klase. Para kaming magkaibang mga planeta na patuloy na umiikot sa iisang araw. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, siya'y tahimik, ako'y maingay, hindi ko maipaliwanag kung bakit palagi kaming magkasama. Kung tutuusin, hindi ko naman talaga siya kilala ng lubos. Pero sa bawat araw na dumadaan, tila ba nagiging bahagi na siya ng aking buhay. Ang mga tawa namin sa mga simpleng biro, ang pagkukwento ng mga pangarap, at ang mga tahimik na sandali kung saan pareho kaming nakatitig sa pisara, lahat ng ito ay tila bumuo ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng isang proyekto sa klase. Kailangan naming magtulungan para makagawa ng presentasyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa mga oras na magkasama kami sa library, unti-unting nabuksan ang mga pinto ng aming pagkatao. Napansin ko ang mga bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Ang paraan ng kanyang pag-iisip, ang lalim ng kanyang pangarap, at ang kakaibang kilig na nararamdaman ko sa tuwing magkakasalubong ang aming mga mata. Isang gabi habang nag-aaral kami sa bahay nila, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang kanyang pamilya. Si Carlo ay anak ng isang guro at isang nurse, mga taong puno ng pagmamahal at pangarap para sa kanilang mga anak. Sa gitna ng mga tawanan at kwentuhan, naramdaman ko ang init ng kanilang pamilya. Para sa akin, ito ang unang pagkakataon na makaramdam ng ganitong klaseng kasiyahan sa loob ng isang tahanan. Habang lumilipas ang oras, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero tila ba may umuusbong na damdamin sa loob ng aking puso. Sa bawat ngiti ni Carlo, sa bawat kwentuhan namin, parang may sinasabi ang bawat sandali na hindi ko pa lubos na maintindihan. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi, bigla kong napansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila ba meron siyang gustong sabihin ngunit hindi niya maipahayag. Nang tanungin ko siya, ngumiti lamang siya at sinabing, "Maya, may gusto sana akong itanong sa'yo, pero baka hindi pa ito ang tamang oras." Sa mga sandaling iyon, tumigil ang mundo ko. Ano kaya ang gustong itanong ni Carlo? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa gitna ng mga tanong at kaba, alam kong may nagbabadyang pagbabago sa pagitan naming dalawa. Walang katiyakan, walang kasiguraduhan, ngunit sa likod ng aming mga ngiti, nararamdaman ko ang pag-usbong ng isang pagmamahalan na hindi ko inaasahan. Sa susunod na araw, habang papalapit siya sa akin, biglang may narinig kaming bulong mula sa mga kaklase. "Sila ba?" tanong ng isa habang ang iba'y nagbigay ng makahulugang na ngiti. Hindi ko alam ang sagot, ngunit sa loob ng aking puso, alam kong may hindi maipaliwanag na damdamin na unti-unting lumalago. Pagkatapos ng mga nangyari sa nakaraang linggo, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Lira. Kami pa rin ang magkatabi sa klase, gaya ng dati, ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam ang nananatili sa pagitan namin. Marahil ay dahil sa mga salitang binitiwan ng aming mga kaibigan na nagbiro tungkol sa amin na magkaibigan daw na laging magkatabi at hindi alam na magmamahalan. Noon ko lang napansin ang mga maliliit na bagay na dati hindi ko binigyang pansin. Ang paraan ng pagngiti ni Lira, ang kinang ng kanyang mga mata tuwing kami nagtatawanan, at ang init ng kanyang presensya na palaging nasa tabi ko. Sa loob ng klase, madalas kong nahuhuli ang aking sarili na tumititig sa kanya habang siya'y nakatuon sa leksyon. Ang kanyang mga matay malamlam ngunit puno ng buhay, tila ba may mga kwento itong gustong ibahagi. Ang bawat galaw niya'y parang musika sa akin, at kahit ang simpleng pag-aayos niya ng kanyang buhok ay tila isang koreografiya ng kagandahan. Isang araw, habang kami naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, binasag ni Lira ang katahimikan. "Alam mo,
Minsan iniisip ko kung ano nga ba ang nararamdaman ng mga taong nagmamahalan, sabi niya. Tumigil ako sandali, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na tila ba may halong pagdududa at pag-asa. Siguro, sabi ko, parang hindi mo kayang mawala ang taong iyon sa buhay mo. Parang palagi mong gustong makasama siya kahit walang dahilan. Habang sinasabi ko ito, naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pag-iisip ko kay Lira o sa posibilidad na siya ang tinutukoy ko sa aking mga sinasabi. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata. Isang sandali ng katahimikan ang nasaksihan ng paligid at sa loob ng mga segundo, tila ba nawala ang mundo at kami lang ang natira. Ang kanyang mga matay puno ng tanong at naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Tanong ni Lira na may halong biro ngunit may bahid ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Kaya't ngumiti na lamang ako at sinabing, wala lang, iniisip ko lang kung gaano kakaswerte na laging maganda ang araw mo. Napatawa siya at sa tawa niyang iyon naisip ko kung gaano kasimple, ngunit kahanga-hanga ang paraan ng pagpapasaya niya sa akin. Ngunit sa kabila ng mga tawanan at kwentuhan, hindi ko maalis sa isip ko ang tanong. Paano kung higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya? Dumating ang araw ng Sabado at nagkita kami sa paborito naming kainan sa bayan. Pagkatapos ng ilang minuto ng kwentuhan, biglang sinabi ni Lira, may sasabihin ako sa'yo pero huwag kang mabibigla, ha? Medyo kinabahan ako sa tono ng kanyang boses ngunit nagkunwari akong kalmado. Sige, ano yon? Tumitig siya sa akin ng diretso at sa sandaling iyon, alam kong may mahalagang sasabihin siya. Kasi iniisip ko kung ano nga ba ang nararamdaman ko para sa iyo. Parang hindi na lang ito simpleng pagkakaibigan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kulog sa kalangitan. Hindi ko alam kung paano mag-react, ngunit sa loob-loob ko, ito ang matagal ko nang inaasam na marinig. Ngunit bago ko pa man masabi ang nararamdaman ko, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang pumasok si Marco, ang dati kong kaibigan at basketball teammate, sa kainan. Lumapit siya sa amin at sinabing, Uy Lira, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo dati? Parang totoo yata. Nagulat ako sa kanyang paglapit at sa mga susunod na sandali, naisip ko kung ano nga ba ang tinutukoy niya. Nagulat si Lira at tumingin sa akin ng may halong pag-aalala. Oo, Marco, pero hindi ko pa napag-iisipan yon. Sa kanyang tono, tila may lihim silang hindi ko alam at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalala at kaba. Ano nga ba ang hindi ko alam? At bakit tila ba may malaking bagay na nagaganap na hindi ko nasasaksihan? Ang mga tanong na ito'y nag-iwan ng matinding cliffhanger sa aking isipan. At sa kabila ng pag-amin ni Lira, may bahagi ng kwento na tila ba hindi pa kumpleto. Isang bahagi na maaaring makapagbago ng lahat. Sa maaliwalas na umaga, habang ang mga sinag ng araw ay banayad na bumabagsak sa aming silid-aralan, nakita ko si Ella na nakangiti sa akin mula sa kanyang puwesto. Palagi kaming magkatabi sa klase mula pa noong unang taon namin sa high school. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang aming pagkakaibigan, isang uri ng koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Para kaming dalawang piraso ng puzzle na perpektong bumabagay sa isa't isa. Good morning, Leo, bati ni Ella, kasabay ng kanyang matamis na ngiti. Napangiti rin ako. Ang kanyang sigla ay nakakahawa. May ginawa akong brownies kagabi. Gusto mong tikman? Tanong niya habang inilalabas ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bag. Oo naman, sagot ko, sabik na sabik sa kanyang alok. Alam kong hindi lamang mga brownies ang inihahain niya.
Sa bawat kagat, nararamdaman ko ang pag-aalaga at pagmamahal na inilalagay niya sa bawat piraso. Napaka-espesyal ng kanyang mga brownies at sa bawat kagat, palaging may kasamang mga kwento at tawanan. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaiba sa mga mata ni Ella. May tila kislap ng kaba at pagkabalisa na hindi ko pa nakikita noon. Ella, may problema ba? Tanong ko, nag-aalala sa pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ah, wala naman. Tugon niya, ngunit alam kong may tinatago siya. Hindi ko na siya pinilit. Pinili kong hintayin na siya mismo ang magbukas ng kanyang saloobin. Sa paglipas ng oras, nagsimula ang klase. Tulad ng dati, nakikinig kami sa leksyon habang palihim na nag-uusap sa likod ng aming mga libro. Sa kabila ng aming mga simpleng kalokohan, palaging may seryosong pag-uusap na nagaganap sa pagitan namin. Ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at ang anumang bagay na pumapasok sa aming isipan, lahat ng ito ay aming binabahagi sa isa't isa. Lumipas ang mga araw at naging mas madalas ang pag-aalala ko tungkol kay Ella. Parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Hanggang isang araw, sa oras ng recess, hinila niya ako papunta sa isang tahimik na sulok ng paaralan. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at kaba. Leo, may sasabihin ako sa iyo. Panimula niya habang ang kanyang mga mata ay diretso sa akin. Matagal ko nang inilihim ito pero hindi ko na kaya. Alam kong magkaibigan tayo at ayaw kong masira ang kung anumang meron tayo. Pero kailangan kong sabihin ito. Tumigil ang mundo ko sa mga sandaling iyon. Ang tahimik na paligid ay tila umuugong sa aking pandinig. Ano kaya ang sasabihin niya? Hindi ko alam, ngunit ang kaba sa aking puso ay di maikakaila. Leo, mahal kita, sabi niya sa wakas. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila mga bombang sumabog sa aking isipan. Hindi ko inaasahan ang mga ito. Sa loob ng ilang segundo, naguluhan ako. Alam ko ang halaga ng aming pagkakaibigan, ngunit sa likod ng aking pagkalito, may bahagi sa akin na tila matagal nang naghihintay na marinig ang kanyang mga salita. Hindi ko alam kung paano sasagot sa kanyang pag-amin. Ang puso ko ay nag-uumpugan sa loob ng aking dibdib. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may bahagi sa akin na nagsasabing, ito ang tamang oras para aminin ang totoo. Ella, mahal din kita. Sagot ko, ang mga salitang iyon ay parang mga musikang sumayaw sa hangin. Sa wakas, ang tunay kong damdamin ay nailabas at sa kabila ng takot na baka magbago ang lahat pagkatapos nito, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa oras na iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid kung nasaan kami. Pumasok si Marco, isa sa aming mga kaklase na tila may mahalagang balita. Ella, Leo, may nangyari, sigaw niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ano kaya ang balitang dala ni Marco? Ang aming bagong natuklasan na pag-ibig ay biglang naputol ng kanyang pagdating. Ang mundo namin ay muling nagulo at ang tanong sa aking isipan ay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa likod ng aming pag-amin, isang bagong kabanata ang nagbubukas, isang kabanata na puno ng mga tanong at di inaasahang pangyayari. Ngunit sa puso ko, alam kong ang aming pagkakaibigan at pag-ibig ay magiging matibay, anuman ang mangyari. Sa kabila ng cliffhanger na dulot ng pagdating ni Marco, sigurado akong ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa landas ng pag-ibig at pagkakaibigan. Mula nang mag-umpisa ang semester, hindi nagbago ang aming seating arrangement. Kami pa rin ni Lian ang magkatabi sa klase at kahit pa sabihing magkaibigan lamang kami, hindi maikakaila ang kagalakang dulot ng kanyang presensya. Ang mga araw na magkasama kami ay tila ba palaging puno ng saya, mga tawanan, at di mabilang na insider jokes na kami lang ang nakakaintindi. Sa bawat oras na tumunog ang bell para sa recess, sabay kaming pupunta sa cafeteria at doon kami maghahanap ng mesa.
kung saan pwede kaming magkwentuhan tungkol sa kung anumang nangyari sa araw namin, pati na rin sa mga plano namin para sa weekend. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabago sa nararamdaman ko para kay Lian. Isang damdamin na tila ba umusbong nang hindi ko namamalayan. Maraming beses kong tinangkang iwaksi ang ideya sapagkat takot akong mawala ang pagkakaibigan namin kung sakaling malaman niya. Ngunit sa kabila ng aking mga pagtatangkang itago ang nararamdaman, hindi ko maiwasang mapansin ang mga detalye tungkol sa kanya na dati hindi ko naman binibigyang pansin. Noong isang araw, habang kami ay nasa school library para sa isang group project, napansin ko kung paano siya mag-isip. Ang seryosong tingin sa kanyang mga mata habang nagbabasa ng reference materials. Ang malumanay na pag-angat ng kanyang kilay tuwing may naiintindihan siyang bago. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nakikita ko siyang ganito, kumakabog ang dibdib ko. At sa mga ganitong pagkakataon, napapaisip ako kung ano nga ba ang magiging reaksyon niya kung sakaling malaman niya ang tungkol sa nararamdaman ko. Isang gabi, habang nagpa-practice kami para sa nalalapit na school event kung saan kami ang naatasang mag-host, biglang naitanong niya sa akin, "Pau, sa tingin mo ba may mga tao na hindi nila napapansin na mahal na nila ang isang tao hanggang sa huli?" Napatigil ako sa pag-memorize ng script at tinitigan siya, nagtataka sa tanong niyang iyon. "Bakit mo naman naitanong?" Balik ko sa kanya, sinusubukang iwasang magpakita ng kahit anong damdamin na maaring magpahiwatig ng tunay kong nararamdaman. "Wala lang," sagot niya sabay ngiti, isang ngiti na tila ba may tinatago rin sa likod nito. "Naisip ko lang na baka may mga tao sa paligid natin na hindi natin napapansin na mahal na pala natin." Sa pagkasabi niya nito, naramdaman kong parang may kung anong bumangon sa loob ko. Isang pag-asa, isang pangamba. Parang nais kong itanong sa kanya kung sino ang tinutukoy niya, ngunit pinili kong manahimik na lamang. Nagpatuloy kami sa pag-practice, ngunit ang tanong niyang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Habang papalapit ang araw ng event, mas naging madalas ang pagkikita namin ni Lian. Sa bawat oras na magkasama kami, lalong lumalalim ang damdamin ko para sa kanya, ngunit sa kabila nito, patuloy kong pinipigilan ang sarili kong umamin. Nagkasya na lamang ako sa pagiging tahimik na tagahanga, sa pagiging kaibigan na laging nandyan para sa kanya. Dumating ang araw ng event na pinaghahandaan namin. Pareho kaming kinakabahan, ngunit sabik na makitang magtagumpay ang programang pinaghirapan namin. Bago mag-umpisa, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan sa backstage. Hinawakan niya ang kamay ko, isang simpleng gesture na para sa akin ay napakalaki na ng kahulugan. "Alam mo, Pau," simula ni Lian habang nakatingin sa akin, "masarap isipin na kahit anong mangyari, nandyan ka lagi para sa akin." "Oo naman, Lian, kahit anong mangyari nandito lang ako." Tugon ko, sinubukang itago ang pag-aalala sa likod ng mga salita. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ulit, biglang may tumawag sa kanya mula sa kabilang dako ng backstage. Tumalikod siya at may iniwan siyang pangako sa akin na babalik siya para sa isang bagay na gusto niyang sabihin matapos ang event. Nang matapos ang programa, hindi ko maiwasang kabahan sa kung ano man ang sasabihin niya. Sa loob-loob ko, umaasa akong sa wakas, magkakaroon ng linaw ang mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naghahanap ako kay Lian, nakita ko siyang may kausap na iba, isang lalaking hindi ko pa nakikilala. Nakita kong siya'y nakangiti at ang lalaki parang may ibinubulong sa kanya. Sa isang iglap, bumalot sa akin ang takot na baka ang sasabihin niya sa akin ay ibang-iba sa inaasahan ko. Sa pagbalik niya sa akin, dala ang nangiti na may halong kaba,
Tumingin siya sa mga mata ko at nagsalita, Pau, may gusto akong sabihin sa'yo tungkol sa isang bagay na matagal ko nang iniisip. At doon, sa sandaling iyon, alam kong isang katotohanan ang magbabago sa lahat ng bagay sa pagitan namin. Sa loob ng 4 na taon, nariyan siya palagi sa tabi ko. Si Mika, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Sa klase, sa mga proyekto, sa mga oras ng kainan, at kahit sa mga simpleng lakad, laging kami ang magkasama. Para kaming magkapatid na hindi pwedeng paghiwalayin. Hanggang sa isang araw, bigla kong napagtanto na iba na pala ang nararamdaman ko. Isang maulang umaga, pumasok ako sa klase na basang-basa ang sapatos at uniforme. Nakakahiya man aminin, pero dahil sa ulan, nalimutan ko ang payong sa bahay. Pagpasok ko sa silid-aralan, agad akong lumapit sa kanya. Nasa likod ng klase si Mika, abala sa pagbabasa ng isang librong pambata. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ngumiti. Basang sisiw ka na naman, biro niya bago ilabas ang tuwalya mula sa bag. Heto, punasan mo muna. Habang pinupunasan ko ang buhok ko, napaisip ako. Paano niya na lamang kailangan ko ng tuwalya? Parang lagi niyang alam kung ano ang kailangan ko kahit hindi ko sinasabi. Hindi ko maiwasang ngumiti. Salamat Mika, ikaw talagang ang aking tagapagligtas. Paano ba naman palagi kang pabaya? Tugon niya habang ang kanyang mga mata ay nakatuon muli sa libro. Kahit na hindi ko sinabi sa kanya, ang simpleng pagkilos niya ay nagpapainit ng puso ko. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo kong naramdaman ang kakaibang damdamin para kay Mika. Naging mas malalim ang aming pagkakaibigan at sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama, naiisip ko kung paano ko siya pahalagahan sa higit pa sa isang kaibigan. Ngunit laging may parte sa akin na nag-aalangan na baka hindi niya ako makita sa parehong paraan. Pagkatapos ng klase, nagkayayaan kaming kumain sa paborito naming kainan sa labas ng paaralan. Sa kabila ng ulan, hindi namin pinalampas ang pagkakataon. Sa ilalim ng isang payong, sabay kaming naglakad papunta sa kainan. Habang kami ay kumakain, napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Mika. Hindi siya tulad ng dati na palaging masigla at puno ng kwento. May problema ba? Tanong ko habang sinusubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon. Umiling siya at ngumiti. Wala naman, pagod lang siguro. Ngunit alam kong may iba pa. Kilala ko siya ng lubos at alam kong may bumabagabag sa kanya. Alam mo namang narito ako para makinig, di ba? Tumango siya at kumuyom ang kanyang kamao bago nagsalita. May gusto sana akong sabihin sa'yo pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Nabigla ako sa sinabi niya. Bigla akong kinabahan. Ano yon, Mika? Sabihin mo lang. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kasi may gusto na akong iba. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko inaasahang maririnig iyon mula sa kanya. Ganun ba? Pilit kong itinatago ang pagkadismaya sa ngiti. Oo, pero hindi ko pa siya sinasabi. Hindi ko alam kung paano. Patuloy niya. Naku, dapat sabihin mo na. Baka naman naghihintay lang siya, sagot ko habang pilit na pinipilit ang sarili na maging supportive kahit na ang puso ko ay tila dinudurog. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla niyang itinuro ang likod ko. Nandiyan na siya. Mabilis akong lumingon, ngunit wala akong nakitang tao. Nang bumalik ang tingin ko kay Mika, napansin kong siya ay nakangiti ng kakaiba. Ano? Niloloko mo ba ako? Tanong ko. Hindi naman, sagot niya, sabay tawa. Gusto ko lang makita kung paano mo tatanggapin na may gusto na akong iba. Hindi ko alam kung paano magre-react. Grabe ka, Mika. Akala ko talaga. Bakit? Paano kung totoo? Biglang seryosong tanong niya, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Napatigil ako. Hindi ko alam ang isasagot. Sa loob-loob ko,
Gusto kong tanungin kung sino ang taong iyon, kung kilala ko ba, o kung may pag-asa pa ba ako. Ngunit bago ko pa man maisip ang sasabihin, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Ikaw ba? Paano kung may gusto ka rin sa iba? Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. Parang biglang umikot ang mundo ko at sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan ko ay tila nawala. Mika, sa totoo lang, ngunit bago ko pa maituloy, biglang dumating si Jan, ang isa pa naming kaibigan. Uy, kayo pala dito? Sama ako. Naputol ang usapan namin at hindi ko na ulit nakuha ang pagkakataon na sabihin kay Mika ang totoo kong nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang kakaibang tensiyon sa pagitan namin. Parang may hindi kami nasabi sa isa't isa, isang lihim na parehong naghihintay na mabunyag. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mangyayari kung nagkaroon kami ng pagkakataon na ipagpatuloy ang usapan namin. Pero sa kabila ng lahat, alam kong isang araw, darating din ang tamang oras para malaman namin ang nararamdaman ng isa't isa. At sa araw na iyon, umaasa akong hindi pa huli ang lahat. Hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib habang papalapit kami ni Mira sa silid-aralan. Sa kabila ng araw-araw naming pag-upo sa magkatabing upuan, tila may kakaiba sa araw na ito. Parang may misteryosong hangin na bumabalot sa paligid namin at hindi ko mawari kung ano iyon. Pagpasok namin sa classroom, agad kong naramdaman ang kakaibang tensyon. Parang may nagbago sa pagitan namin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Umupo ako sa aking karaniwang upuan sa tabi ni Mira at binuksan ang aking notebook. Tumingin sa akin si Mira at ngumiti, ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa likod ng kanyang mga mata. Hey, okay ka lang ba? Tanong niya habang inaayos ang kanyang bag. Oo naman, sagot ko, subalit hindi ko mabura ang pakiramdam na may gustong sabihin si Mira. Habang nagtuturo si G. Santos, ang aming guro sa matematika, hindi ko maiwasang mapansin ang pagkalikot ni Mira sa kanyang panulat. Naglalaro ito sa kanyang mga daliri, tila nag-aalinlangan sa isang desisyon. Matapos ang klase, naglakad kami patungo sa cafeteria. Sa daan, biglang huminto si Mira at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. May kailangan akong sabihin sa'yo, aniya, tila nahihirapan. Tumango ako, inaasahan ang kanyang mga susunod na salita. Alam mo, matagal na tayong magkaibigan, di ba? At hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito nang hindi ka nagugulat. Sabi niya habang binababa ang tingin sa sahig. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Ano iyon, Mira? Tanong ko. Nag-aalala ngunit handa siyang pakinggan. Lumapit siya sa akin at halos bulong na sinabi, sa totoo lang, Ethan, may nararamdaman akong iba para sa'yo. Hindi na lang kita tinitingnan bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Natigilan ako. Hindi ko akalain na ganito ang magiging takbo ng araw na ito. Buong akala ko ay mananatili kami sa komportableng pagkakaibigan. Pero ang pahayag ni Mira ay tila isang bagong pintuan na nagbukas sa harap ko. Mira, hindi ko alam ang sasabihin, tugon ko, bagamat may bahagi sa puso ko na tila nagagalak sa kanyang mga sinabi. Alam kong hindi lang ito basta-bastang bagay. Matagal na kaming magkaibigan ni Mira at hindi ko nais na masira ang magandang samahan namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maitanggi ang sariling nararamdaman. Matagal ko nang napapansin ang kakaibang tuwa tuwing magkasama kami at sa kabila ng pagtatangkang itanggi ito, alam kong may namumuong espesyal na damdamin. Okay lang, Ethan. Hindi kita pinipilit na may maramdaman ka rin para sa akin. Gusto ko lang maging tapat sa'yo, sabi ni Mira habang hinahawakan ng aking kamay. Parang may gumaan sa dibdib ko. Ang katapatan ni Mira ay nagbigay ng lakas ng loob sa akin na harapin ang totoo. Nagpasya akong maging tapat din sa kanya. Mira, sa totoo lang, sa ilang buwan na nakalipas, nararamdaman ko rin na may kakaibang koneksyon tayo. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin nang hindi nasisira ang pagkakaibigan natin.
pagtatapat ko. Ngumiti si Mira, isang ngiti ng pag-unawa. Ay saya. Siguro, kailangan lang natin ito pag-usapan ng maayos at hayaan kung saan tayo dadalhin ng damdamin natin. Napagpasyahan naming mag-usap pa at alamin kung paano namin haharapin ang bagong yugto ng aming relasyon. Bagamat may halong kaba, nandoon din ang excitement sa posibilidad ng isang mas malalim na koneksyon. Habang naglalakad kami pabalik sa classroom, ramdam ko ang bagong simula. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bahagi ng isip ko ang hindi mapakali. Ano nga ba ang mangyayari sa amin? Paano kung may hindi inaasahang problema? At doon ko napagtanto na hindi lang ang damdamin namin ang kailangan naming isaalang-alang. May mga bagay sa paligid na maaaring makaapekto sa aming desisyon. Habang papalapit kami sa pinto ng classroom, biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa loob. Isang malakas na tunog ng pagbagsak na ikinagulat namin pareho. Nagmadali kaming pumasok at doon namin nakita si G. Santos, nakahandusay sa sahig, walang malay. Sa kanyang tabi may papel na wala sa ayos, isang liham na tila naglalaman ng hindi pangkaraniwang mensahe. Ano kaya ang nilalaman ng liham na iyon? Ano ang nangyari kay G? Santos at paano ito makakaapekto sa amin ni Mira? Sa gitna ng bagong simula sa aming relasyon, isang misteryo ang sumulpot na hindi namin inaasahan. Nang sumapit ang huling linggo ng unang semestre, dama ko ang kakaibang tensyon sa mga silid-aralan. Gabi-gabi, naglalaro sa isip ko ang mga pangyayari mula noong nagkaroon kami ng school camping. Naaalala ko pa rin ang mga sandaling magkasama kami ni Mia sa ilalim ng mga bituin, nagtatawanan habang nakabalot sa aming mga kumot. Tila nag-iba ang lahat pagkatapos ng gabing iyon, ngunit hindi ko pa rin magawang ipaliwanag kung paano. Tuwing oras ng klase, lagi pa rin kaming magkatabi ni Mia. Isang bagay na hindi kailanman nagbago simula noong unang taon. Ngunit ngayon, tila may distansya sa pagitan namin kahit pa magkahawak ang aming mga balikat. Siguro'y ako lang ang nakakapansin o baka naman pareho naming alam ngunit walang gustong magsalita. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagkayayaan ang buong barkada na magtungo sa paborito naming tambayan sa park. Nakaambon at may banta ng malakas na ulan, ngunit hindi iyon naging hadlang sa aming mga plano. Nagdesisyon kaming magtungo pa rin, dala ang mga payong at kapote. Habang naglalakad kami papunta sa park, napansin kong tahimik si Mia. Hindi na siya tulad ng dati na laging masigla at puno ng kwento. Nang kami magkatabi sa paglalakad, hindi ko natiis na hindi magtanong. Mia, may problema ba? Parang tahimik ka yata ngayon, bungad ko sa kanya. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Wala naman, Leo. Siguro pagod lang ako sa mga requirements. Sagot niya, ngunit ramdam kong may iba pa siyang gustong sabihin. Nang makarating kami sa park, agad kaming pumwesto sa ilalim ng malaking puno kung saan matatanaw ang lawa. Ang iba naming kaibigan ay abala sa pagtatawanan, ngunit hindi ko maialis ang aking isip kay Mia na katabi ko. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kaming nagsipagtakbuhan papunta sa pinakamalapit na silungan, ngunit sa pagmamadali, naiwan ko ang aking payong. Napansin ito ni Mia at agad na bumalik upang balikan ako. Leo, tara na. Malakas na ang ulan. Sigaw niya habang hinahatak ako. Huminto kami sa gitna ng ulan. Ang mga patak ng ulan ay tila musika sa aming paligid habang magkasama kaming nababasa. Tumigil siya sa pagtakbo at humarap sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit tila may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Mia, kailangan na nating magtago sa ulan. Sabi ko, ngunit tila wala siyang narinig. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Sa mga mata niya, may kung anong damdaming nagsusumamo na hindi ko maipaliwanag. Bigla siyang nagsalita, ang boses ay halos lumulunod sa ingay ng ulan. Leo, gusto ko sanang sabihin ito sa'yo bago matapos ang semestre. Nagsimula siya,
Ngunit may halong alinlangan ng boses niya. Anong sasabihin mo, Mia? Tanong ko, pilit na pinapalakas ang aking loob. Leo, alam kong magkaibigan tayo, pero hindi ko na kayang itago pa. Saglit siyang tumigil at tumingin sa lupa bago muling itinaas ang kanyang tingin. Leo, mahal kita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, ngunit hindi ito dahil sa ulan. Hindi ko inasahan ang narinig ko. Buong akala ko, ako lang ang may tinatagong damdamin para sa kanya, ngunit heto siya, nagpapahayag ng nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Mia, ako. Nagsimula akong magsalita, ngunit biglang may malakas na kulog na tumama sa paligid. Napatingin kami pareho sa langit na tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Nagpasya kaming magtungo sa isang mas ligtas na lugar. Ngunit habang tumatakbo kami patungo sa lilim, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Ano ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin dahil sa mga nararamdamang ito? Pagdating namin sa ilalim ng silungan, magkahawak pa rin ang aming mga kamay. Nagkatinginan kami, parehong basang-basa, ngunit ang init ng mga palad namin ay sapat na upang magbigay ng lakas ng loob. Leo, okay ka lang ba? Tanong ni Mia na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Mia, mahal din kita, sagot ko, hindi na nagdalawang isip pa. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan pa ang tungkol dito, dumating ang iba pa naming mga kaibigan, nagtatawanan at basang-basa rin. Agad na naiba ang usapan at pansamantalang nailihis ang aming pansin mula sa aming mga nararamdaman. Subalit alam ko na sa kabila ng lahat, hindi na magiging katulad ng dati ang aming relasyon. At sa kabila ng ulan at ng pag-amin, may isang bagay pa rin na bumabagabag sa akin. Ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Mia? Ito ang tanong na patuloy na naglalaro sa aking isipan habang unti-unting humuhupa ang ulan. Sa likod ng aming mga ngiti at tila normal na kwentuhan, alam kong may bagong kabanata na magsisimula sa aming dalawa. Ngunit handa na ba kaming harapin ito? Nagsimula ang araw na parang karaniwan, ang tunog ng kampanilya, ang ingay ng mga estudyante sa pasilyo, at ang amoy ng bagong linis na sahig ng silid-aralan. Umupo ako sa paborito kong upuan sa kanan, at gaya ng dati, si Mia ay nasa kaliwa ko. Lagi kaming magkatabi, laging magkasama. Parang hindi kumpleto ang araw kung hindi ko maririnig ang maliliit niyang tawanan o ang mga biro niyang laging may kasamang bahagyang kurot sa braso ko. Pero ngayong araw, kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat sa hangin. Siguro dahil napuyat ako kagabi sa paggawa ng project sa science o baka dahil sa panaginip kong hindi ko maalis sa isip ko. Sa panaginip na iyon, hawak ni Mia ang kamay ko habang magkasama kaming tumatakbo sa isang madilim na pasilyo. Tila may hinahanap kami pero hindi ko alam kung ano. Ang tanging naaalala ko ay ang mga mata niya, malalim, puno ng emosyon, parang gustong sabihin ng isang lihim na hindi niya masabi. Hoy, bakit ang tahimik mo ngayon? Boses ni Mia habang tinatapik ang balikat ko. Napakunot ako ng noo at napatingin sa kanya. Ha? Wala. Iniisip ko lang yung project natin sa science. Natapos mo na ba? Ngumiti siya ang nangiti na parang araw sa maulap na langit. Siyempre tapos na. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ako ang bahala. Napangiti rin ako. Lagi niya akong sinasagip sa mga ganitong bagay. Pero sa ilalim ng nangiti ko, may kung anong kumukulo sa loob ko. Ewan ko, pero parang may nagbabago. Hindi ko maipaliwanag. Habang nagtuturo si Ma'am Reyes sa unahan, napansin kong may sinusulat si Mia sa isang maliit na papel. Nakayuko siya at seryosong nagsusulat, parang wala nang pakialam sa paligid. Hindi ito ang unang beses na nakita kong ganito siya. Mahilig siyang magsulat ng kung ano, mga tula, mga listahan ng gusto niyang gawin, o minsan mga random na doodle lang. Pero ngayon, parang iba.
Ano yan? Bulong ko sabay silip sa papel. Agad niyang tinakpan ito ng kamay niya. Wala, secret biro niya pero parang may bahid ng katotohanan. Uy, ano nga, pilit ko. Pero tumawa lang siya at inirapan ako. Basta, malalaman mo rin, sabi niya, sabay kindat. Tumigil na ako sa kakakulit sa kanya, pero hindi ko napigilan ang sarili kong magtaka. Ano kaya ang sinusulat niya? At bakit parang seryoso siya? Masyado. Pagkatapos ng klase, nagmadali siyang lumabas ng silid. Iniwan niya ang notebook niya sa mesa at doon ako nakakita ng pagkakataon. Alam kong mali, pero parang may nagtulak sa akin na sumilip. Sinilip ko ang notebook niya at nakita ko ang isang piraso ng papel na nakasuksok doon. Binuksan ko ang papel. Ito ang eksaktong sinulat niya kanina. Sa taong hindi ko kayang mawala, paano ko ba sasabihin? Araw-araw tayong magkasama, ngunit takot akong umamin. Tumigil ang mundo ko. Sa bawat salitang binasa ko, parang may isang malakas na pintig sa puso ko. Hindi ako makapaniwala. Siya ba ang tinutukoy niya? Ako ba? O baka naman ini-illusion ko lang ang lahat ng ito? Sa gitna ng pag-iisip ko, bigla akong narinig ang boses niya sa likod ko. Anong ginagawa mo? Napalingon ako at nakita ko si Mia na nakatayo sa pintuan. Nakapamewang at kunot ang noo. Halata sa mukha niya ang kaba at hindi ko alam kung galit siya o nahihiya. Wala. Iniwan mo kasi yung notebook mo. Nauutal kong sagot. Lumapit siya sa akin at kinuha ang papel sa kamay ko. Hindi siya nagsalita agad pero halata sa mga mata niya ang kunwaring tapang. Bakit mo binasa? Tanong niya pero hindi siya tumingin sa akin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sinilip ko lang kasi curious ako. Natahimik kaming dalawa. Ang ingay ng mga estudyanteng naglalakad sa pasilyo ay parang nawala. Ang natira lang ay ang paghinga namin at ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Mia, bulong ko, pero hindi ko alam kung paano tatapusin ang sasabihin ko. Alam mo na, sabi niya, halos pabulong din. Hindi siya tumingin sa akin, pero nakita kong namula ang mga pisngi niya. Ngayon, alam mo na, napatingin ako sa kanya at doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip noon. Ang matalik kong kaibigan, ang taong laging nasa tabi ko, ang taong hindi ko kayang mawala, siya palang nasa panaginip ko kagabi. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang sumigaw ang kaibigan naming si Carla mula sa pinto. Uy, kayo na ba? Sweet niyo ha? Biro niya, sabay tawa. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Napatingin ako kay Mia na ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin sa akin. At doon ko napagtanto, hindi pa ito ang tamang oras para magsalita. Pero kailan nga ba ang tamang oras? Mula nang pumasok ako sa paaralan, si Adrian na ang aking kaibigan, ang aking katuwang, ang aking tagapagligtas mula sa pagkabagot ng araw-araw na klase. Magkatabi kami palagi sa bawat asignatura. Maging sa mga group activities ay lagi kaming magkasama. Naging bahagi na ng aking sistema ang presensya niya. Ako ang nagsisilbing tahimik na pader na sumusuporta sa kanya, habang siya ang aking liwanag sa madilim na mundo ng algebra at history. Ngunit kamakailan may kung anong kakaibang damdamin ang bumabalot sa akin tuwing kami magkasama. Naalala ko ang araw na iyon sa aming chemistry class. Habang abala kami sa pag-eksperimento, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sigla, tila may mga bituin na nagniningning sa tuwing siya ay nakangiti. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may kung anong pumipintig sa aking puso tuwing siya ay nasisilayan ko. Isang araw, habang kami nasa cafeteria, may inamin siya sa akin. Alam mo, Claire, sabi ni Adrian, habang nangumunguyan ng kanyang sandwich, may naiisip akong plano para sa ating summer break. Naku, ano na naman yan? Alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga adventure mo,
Pabiro kong sagot habang umiinom ng iced tea. Ngunit ang kanyang sagot ay hindi ko inaasahan. Gusto kong pumunta sa isang lugar na malayo kung saan tayo lang dalawa ang magkasama para makapag-isip-isip tayo. Napatingin ako sa kanya, nagtataka. Bakit naman tayo kailangan mag-isip-isip? May problema ba tayo? Umiling siya, ngunit may kiliti ng nangiti sa kanyang labi. Wala naman. Gusto ko lang sanang makilala pa ng mas mabuti ang aking best friend. Mula sa kanyang mga salita, may kung anong bumundol sa aking isipan. Hindi ko mawari, ngunit parang may kahulugan ang kanyang sinabi. Ngunit bago ko pa man matuklasan, natapos ang tanghalian at bumalik na kami sa klase. Sa buong maghapon, hindi maalis sa isip ko ang kanyang sinabi. Bakit kailangan niyang makilala ako ng mas mabuti, gayong alam ko namang kilala na niya ako ng lubos? Naglaro sa aking isipan ng iba't ibang senaryo, ngunit wala akong malinaw na sagot. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako mapakali. Inisip ko ang bawat sandali namin ni Adrian. Ang aming tawanan, ang mga simpleng usapan, ang mga seryosong diskusyon tungkol sa buhay. Hindi ko maiwasang tanungin ang aking sarili. Ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya? Kinabukasan, sa English class namin, may pinagawa si Ma'am Santos na isang creative writing exercise. Gusto ko magsulat kayo ng liham para sa isang tao na mahalaga sa inyo, utos niya, pero hindi ninyo sila pwedeng pangalanan. Habang nagsusulat ako, hindi ko maiwasang isiping si Adrian ang para sa aking liham. Sa bawat salita, sa bawat pangungusap, mas lumilinaw sa akin ang damdamin ko. Ngunit sa huli, hindi ko pa rin maamin sa sarili ko ang tunay kong nararamdaman. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming maglakad pa uwi. Sa daan, nag-usap kami tungkol sa mga plano para sa summer break. Ngunit bago pa man kami makarating sa aming kanto, bigla siyang huminto. Claire, seryoso niyang sabi, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumigil din ako, nagtataka sa bigla niyang pagbabago ng tono. Ano yon? Tanong ko, habang ang puso ko'y tila tumitibok ng mas mabilis. Matagal ko nang iniisip ito, sabi niya, nakatingin sa akin ng direto. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero mahal kita. Parang bumagsak ang lahat ng mundo ko sa kanyang sinabi. Ang kaibigang laging nasa tabi ko, ang taong akala ko'y kilala ko ng lubos, ay may nararamdaman palang higit sa pagiging magkaibigan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Parang may kumurot sa aking puso. At sa isang iglap, natanto kong pareho kami ng nararamdaman. Ngunit bago ko pa man siya masagot, biglang may tumawag sa kanya mula sa kabila ng kalsada. Isang tao na hindi ko kilala, ngunit tila may mahalagang sasabihin. Adrian, sigaw ng lalaking iyon. Kailangan ka namin na ngayon. Humingi siya ng paumanhin sa akin at nagmamadaling tumawid. Naiwan akong nakatayo, naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Sa likod ng aking isipan, isang tanong ang naglalaro, ano ang mangyayari sa amin? Ang pagtatapos ng tagpong iyon ay tila isang cliffhanger ng kwento namin. Hindi ko alam kung paano o kailan namin itutuloy ang aming usapan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. May bagong yugto na nagsisimula sa aming kwento. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa at kaba. Sa bawat araw na pumapasok kami sa klase, palaging magkatabi ang mga upuan namin ni Mia. Isang bagay na hindi na bago sa amin, sapagkat simula pa noong unang taon namin sa mataas na paaralan ay lagi na kaming magkasama. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na akong napagsabihan ng mga guro dahil sa aming kakulitan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay tila ba isang lihim na hiyas na hindi ko kayang ipagpalit. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may kakaiba akong nararamdaman. Para bang may mga paru-paro sa tiyan ko tuwing nangumingiti siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ito, at sa totoo lang, natatakot akong alamin. Si Mia ay ang pinakamahusay kong kaibigan, isang taong hinding-hindi ko nais na mawala sa akin. Isang hapon, habang kami ay magkatabi sa ilalim ng punong mangga sa likod ng paaralan,
nag-uusap tungkol sa mga walang kwentang bagay, biglang nagtanong si Mia, ano sa tingin mo, bakit may mga bagay na hindi natin agad napapansin kahit nasa harap na natin? Napaisip ako sa tanong niya. Siguro kasi masyado tayong abala sa ibang bagay. O baka naman natatakot tayong malaman ang totoo. Sagot ko na medyo nag-aalangan. Tumango siya, tila ba iniisip ang bawat salitang binitiwan ko. Alam mo, minsan naiisip ko kung paano kung may isang bagay na dapat ko nang matagal nang napansin pero hindi ko pa rin makita. Sa oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. May kung anong kumurot sa puso ko. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit natakot akong baka hindi ko magugustuhan ang sagot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Ngumiti siya, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Wala, iniisip ko lang. Minsan kasi, parang may mga bagay na gusto kong itanong sa sarili ko, pero parang walang sagot. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Lahat ng nalalaman ko ay naguguluhan ako. Kaya't pinili kong umiling at magbiro na lang. Baka kailangan mo lang ng bagong salamin. Tumawa siya at sa sandaling iyon, nawala ang bigat ng paligid. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi iyon ang huling pag-uusap namin tungkol sa bagay na iyon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mia. Pwede ba tayong magkita mamaya pagkatapos ng klase? May gusto lang akong pag-usapan. Agad akong kinabahan. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Buong araw akong hindi mapakali, hindi ko magawang mag-concentrate sa aming mga aralin. Nang matapos ang klase, dali-dali akong pumunta sa aming paboritong tambayan sa likod ng paaralan. Nandoon siya, nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ngunit hindi ko maikakaila na may kung anong seryoso sa kanyang mukha. Mia, ano yon? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong anyo. Huminga siya ng malalim. Alam mo, matagal na tayong magkaibigan, di ba? Tumango ako, hindi pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. May gusto sana akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Natatakot akong baka mag-iba ang lahat. Hindi ko na matiis ang tensyon. Ano yon? Pwede mong sabihin sa akin kahit ano. Nag-aalangan siyang tumingin sa akin at sa wakas ay nagsalita. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, unti-unti kong naramdaman na iba na ang turing ko sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, pero bago ko pa man mahanap ang mga tamang salita, nagpatuloy siya. Alam kong baka hindi mo ito gusto at ayokong sirain ang pagkakaibigan natin, pero mahal kita. Parang tumigil ang oras. Sa isang iglap, lahat ng alinlangan at takot na naramdaman ko ay naglaho. Sa halip, napalitan ito ng isang kakaibang saya at pag-asa. Ang hindi ko inaasahang marinig ay siya palang lihim na inaasam ng puso ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may lumapit na grupo ng mga estudyante at isa sa kanila ay nagsabi, "Uy, may kailangan kayong makita sa bulletin board." Ang ganda ng announcement. Naputol ang aming pag-uusap, ngunit ramdam ko na iyon pa lang ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kuwento. Sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na lamang kami basta magkaibigan. At iyon ang bagay na hindi ko akalaing matagal ko nang hinahangad. Ngunit anong announcement kaya iyon? Sa oras na iyon, napagtanto kong hindi lamang ang aming pagkakaibigan ang magkakaroon ng pagbabago, kundi pati na rin ang buong mundo namin. At sa susunod na kabanata, handa akong harapin ang anumang mangyayari basta't kasama ko si Mia. Hindi ko lubos akalain na ang mga simpleng araw namin ni Liam sa klase ay hahantong sa mga pag-uusap na magpapabago sa aming relasyon. Kami ay magkaibigan simula pa noong unang taon sa high school at sa bawat araw na lumilipas, tila palaging may bagong nadaragdag sa aming kwento. Ngayon, habang kami ay nakaupo sa likod ng silid-aralan,
Nararamdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Huwag mong kalimutan yung assignment natin, ha? Paalala ni Liam habang abala siya sa pagsulat ng ilang notes sa kanyang notebook. Kailangan natin itong ipasa bukas. Napangiti ako habang palihim na pinagmamasdan ang kanyang concentration. Oo naman, hindi ko naman nakakalimutan, sagot ko sabay tingin sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga naiisip ang assignment. Ang mas pumupukaw sa akin ngayon ay ang mga palihim na sulyap at ang mga maliliit na kilos na tila nag-iiba sa bawat araw. Habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na detalye kung paanong hindi niya pinapansin ang ibang tao kapag magkasama kami o ang paraan ng kanyang pagngiti na tila para sa akin lamang. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam ng mga ito o kung may pagkakaiba na sa aming mga nararamdaman. Sa mga oras ng break, madalas kaming tumatakbo sa kantina para bumili ng pagkain. Ngayon, habang kami ay magkasama sa pila, naramdaman kong may kakaibang titig si Liam sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo, bigla niyang sambit at naramdaman ko ang pag-aalangan sa kanyang boses. Ano yon? Tanong ko, pilit na ikinukubli ang kaba sa aking dibdib. Iniiisip ko lang kasi na parang may nagbabago sa atin. Alanganing sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaban sa sarili, hindi sigurado kung dapat bang ituloy ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa totoo lang, may mga gabi na hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, natatakot akong magbago ang lahat kapag inamin ko ito. Ano ba kasi ang iniisip mo? Tanong ko, sinubukan kong gawing casual ang tono ng boses ko kahit na ang puso ko'y bumibilis. Ngunit sa halip na sumagot, ibinaling niya ang atensyon sa kanyang pagkain, tila hindi kayang ipagpatuloy ang usapan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, kaba, tuwa o takot. Sa isang banda, gusto kong malaman ang kanyang iniisip, ngunit sa kabilang banda, natatakot ako sa posibleng sagot. Pagkatapos ng klase, nagpasya akong pumunta sa school library para sa isang group study session. Ngunit pagdating ko roon, nagulat ako nang makita si Liam na nag-iisa sa isang sulok. Tila may malalim na iniisip. Hindi ko na napigilan ang sarili kong lumapit. Liam, okay ka lang ba? Tanong ko sabay upo sa tabi niya. Oo, ayos lang, sagot niya, ngunit alam kong may bumabagabag sa kanya. May iniisip lang ako. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Pangungulit ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam ko na ito na ang pagkakataon para alamin ang kanyang nararamdaman. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kasi may isang bagay akong natuklasan, wika niya, tila nag-aalangan pa rin. Ano yon? Tanong ko ulit, mas naging interesado sa kanyang sasabihin. May nakita akong sulat sa locker ko kanina, sabi ni Liam, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng misteryo. Galing daw sa isang taong malapit sa akin, pero hindi ko alam kung sino. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Anong nakasulat doon? Tanong ko, sabik na malaman ang laman ng sulat. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagring ang bell, hudyat ng pagtatapos ng oras ng pag-aaral. Tumayo si Liam, tila nagmamadali. Sorry, kailangan ko na palang umalis. Wika niya, sabay hikbi ng kanyang mga gamit. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Sino ang nagpadala ng sulat? At bakit tila may kinalaman ito sa aming dalawa? Habang naglalakad ako pa uwi, ang isip ko ay puno ng tanong at kaba. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw na puno ng misteryo. Ngunit ang isang bagay ay tiyak, ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng pagbabago at hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Sa susunod na araw, nagpasya akong alamin ang tungkol sa sulat na iyon. Ngunit ang hindi ko alam, ang sulat pala ay may dala ng isang lihim na magbabago sa lahat ng bagay na alam ko tungkol sa aming dalawa.